Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong sinabi ni BP Sara na hindi po titigil ang political attack sa kanya hanggat siya po ay hindi nakukulong o hindi natitigok, no? Okay, pag-uusapan din po natin, ito po yung pong pangunguna, no? Iniiwan na po ni Bongo yung kanyang katunggali, no? Yung susunod sa kanya na lumalayo na po, ano? Pulling away na po si Senator Bongo. At marami po nagsasabi na bakit si Bongo lang, bakit si Bato lang at pumapasok na rin po si Marcoleta. Bakit ilan lang yung mukhang papasok? Hindi po, no? Tingin po natin, ito pong pangunguna ni Bongo, ito po talaga yung boto ng mga Duterte, no? Marirealize po yan ng mga tao na hindi lang po si Bongo ang iboboto ng mga Duterte supporters. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Yun nga po, ito pong political attack po sa mga Duterte, tuloy-tuloy po, lahat po ng pangyayari na pwedeng isisi sa Duterte, pati nga po yung latest na naiya, no? Hindi ko talaga maintindihan. Alam po natin, aksidente to, hindi pa po nakukunan ng pahayag, no? Hindi pa po nila nakukunan ng pahayag yung driver. Pero ang konklusyon kagad, ang may kasalanan si Duterte. Nakasalukuyan pong nakakulong doon sa malayong lugar ng The Netherlands o The Hague, Netherlands, no? Ngayon naman po si BP Sara, alam naman po natin, si Pulong, nilalabas po yung mga video. Si BP Sara po, wala pong katapusan ng paninira kay BP Sara, no? Sumasagot lang po. Actually, hindi po nauna si BP Sara. Katulad ng sinasabi ni BP Sara, hindi po sila ang nauna. Kung uugatin nyo po, ang nauna pong bumira ng 125 million in 11 days, yun po ang unang bira. Sa galit po ng mga Duterte, bumira na rin po yung mga Duterte. Kaya alam na po natin nung sinimulan pong atakihin ng mga congressman si BP Sara, wala na pong katapusan. No? Talagang sabi nga ni BP Sara, is either makulong siya or mategi bago matapos to. Pero mali ka pa rin. No? Mali ka, BP Sara, dahil hindi matatapos yan kung makukulong ka lang. Alam mo ba? Yung tatay mo nga, no, si Tatay Digong, nakakulong na't lahat. Naroon na po sa may malayong lugar na yung pinagdalhan para mapakulong, no, sa The Hague, Netherlands. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-atake. Lahat ng nagaganap sa Pilipinas ngayon, no? Yung pong mga problema po, yung hindi nila maipatupad yung 20 pesos na bigas, ay hinahanap naman daw po yung 7 pesos na bigas ni Tatay Digong. Kaya BP Sara, no? Hindi totoo yan. Hindi matatapos yan pag ikaw ay napakulong na nila. Tatay Digong, nakakulong na, nasa malayong lugar, hindi pa rin tinatantanan. No? Ganyang ka-insecure yung mga kalaban nyo sa politika. No? Palibasa nga, ayon na nga rin sa'yo, palibasa, si BP Sara, palibasa si BBM ay wala naman talagang proyekto na kayang ipagmalaki. Kaya ang kakayahan lang nila manira ng kanilang mga political opponents. Yun po ang pinaka, no? Yan po ang pinakatanda po ng pinaka-inutil
inutil na pinuno, yung ang kaya mo lang gawin ay manira at hindi maipagmalaki. Ganon din po, kung inutil po ang pinuno, inutil din lahat ng mga supporter. Dahil wala rin po silang kakayahang ipagmalaki. Ano ipagmamalaki nila? Kundi paninira lang po sa Duterte. Yan po yun eh. Pag wala kang may pagmalaki, manira ka na lang. Sanay na sanay tayo dyan sa opisina man, saan mga, sa lahat, di ba? Nakikita natin bakit tayo galit na galit sa mga sipsip kasi paninira lang po ang kaya nila eh. Di ba? Yung mga sipsip po, para po mapaangat sa pwesto, yun po yung pagkakaiba ng mga taong mayroong abilidad. Yung mayroong mga kakayahan. Hindi po nila kinakailangang manira ng kapwa para umangat sa pwesto. Pero tandaan nyo po, yung mga sipsip, yung mga ang alam lang ay siraan ng kapwa, wala po talagang kakayahan yan. Kaya madalas na ma-promote dahil putya, sira na sira eh. Yung pinuno, yung sinisipsipan, galit din dun, marunong din eh. Parang si Anticler, di ba? Tuwan-tuwa kay Anticler yung mga boss niya eh. Paano? Marunong maglaro si Anticler. Alam na alam niya na walang kakayahan yung boss niya. Alam na alam niya na wala silang may pagmamalaki. Sira lang dito, sira doon. Kaya kita nyo, ito po ang pinaka-worst. Tawagin na nating spokes yan. Nagkukunwari pa kayo sa pangalan na hindi siya spokes. Nagkukunwari pa kayong hindi spokes pero lahat ng sinasabi ni Anticler, yun po ang posisyon ng palasyo. Di ba? Kaya talagang mapagkunwari eh. Lahat po dito sa gobyerno na to parang panay pambubudol. Di ba? Anong pro-China na naman? Wala nga akong binabanggit na China dito. Wala kayong katotoran. Yan lang ang i-atake nyo sa akin. China. Wala namang katotoran. Kasi nga paninira lang alam nyo. Sagutin nyo yung mga sinasabi ko. Simple lang naman sinasabi ko eh. Di ba? Mapanlin lang. Akalain mo sasabihin, hindi spook si Anticler. Puta, araw-araw, ito po ang pahayag ng Pangulo, ito po ang pahayag ng palasyo. Kaya lahat-lahat sa kanila, panlilin lang. 20 pesos na bigas, isang araw lang. Panlilin lang. Tapos sa Cebu lang, isang lugar lang sa Cebu. Ganyan ang gobyerno eh. No? Kaya tama po yun. Di ba? Kaya tama po na etong mga tao na to, dahil walang maipagmalaki, paninira na lang. Akala naman nila, yung mga tao natutuwa na sira lang na sira. Hindi pa rin ba kayo nahihiya hanggang ngayon? Tuwing magrarally kayo, Duterte ang gusto ng mga tao. Hindi po kami naninira. Sinasabi po namin yung mga sinasabi ni BP Sara. Kaya namin ipagmalaki yung mga nagawa ni Duterte. Kayo ba? May kaya ba kayong ipagmalaki? Okay. Punta na tayo sa mga sinabi po ni BP Sara. Hindi po ako naniniwala na sa sinabi nga ni BP Sara na pag nakulong siya, titigil na yung paninira. Hindi po. No? Okay. Ano pa ang mga sinabi ni BP Sara? Sinabi rin po na BP Sara na dapat managot. No? Ito pong si BBM, pagdating po ng panahon. Kaya po talagang ayaw na nila kung hanggat maaari, ang susunod kay BBM ay kakampi niya. Bakit? Po siya, ngayon pa lang, alam na natin na sisingilin sila. Ipanalangin nyo na yung mga congressman na mananalo, kaalyado nyo pa rin hanggang matapos yung termino nyo. Dahil ito po, impeachable offense talaga yan. No? Yung pinagkanulo mo, yung presidente ng Pilipinas, na dating presidente ng Pilipinas.
Nakikita na po natin ngayon kung paano po magtrabaho si BP Sara. Hindi po siya nakakalimot. Binalikan niya yung mga congressman ng Maynila. At balita ko, hindi lang po sa Maynila niya ginawa yan, no? Pinupuntahan niya yung mga congressman na nambalatuba sa kanila. Ikinakampanya niya yung kalaban ng mga congressman na yan. Kaya may paglalagyan din po to, no? Pag si BP Sara po, ang nanalo. Yan yung sinasabi natin, no? Teka muna, na-lowbat ako rito sa, ano, gustong-gusto ko pa naman kausap tong mga resume natin, resume. Okay. Punta po tayo dito kay dito po sa latest na survey na pinangungunahan po ni Bongo. Ayan. Tignan lang po natin, ha. Christopher Bongo, ang taas na po, 62%. Na, tignan nyo po, ha. 62% po si Bongo. Uy, hindi ito. 24 inch, 24 inch. Tapos yung susunod sa kanya, ito po sa lahat ng survey, nangunguna na si Bongo, ha. Huwag kang tumigil sa sir hanggang sa magising mo ang tulog. Hindi na po magigising yung mga yan. Yung naiwan po kay Bongbong Marcos, hanggang ngayon supporter pa rin ni Bongbong. Talagang kahit na ano po, mga tuta na yan. Hindi na po natin mapagano yan. Okay. Saglit lang, ha. Gusto ko lang iliwanagin sa inyo tong Pulse Asia senatoriables na to. Ayan. Nangunguna po si Bongo, di ba? Si Bongo po ay 62.2%. Nag-increase pa po siya mula sa 61%. Okay? Pero si Erwin Tulfo, pababa na po ng pababa. Hindi nila nilalagay, di ba? Ayan, no? 42.4%. Nag-decrease pa siya ng March standing. So, pababa na po, no? Pero, ang pasok pa lang po dito, si De La Rosa, at saka dun sa isang survey, si Marcoleta. Okay. So, tatlo na po. Tapos, lahat po ng mga kasunod, no? Yung mga posibleng pumasok, si Ipe Salvador, tapos nakakagulat po si Jimmy Bondoc, no? Talagang, okay. Ako po, naniniwala na yung boto ni Bongo, boto po yan ng Duterte, no? Kaya nga takang-taka ko rito sa mga, paano nangyari na number 1 si Bongo at ang layo na? Ang layo niya na kay Tulfo, ha? Paano nangyari na ang panawagan po ngayon straightan? Yung Duterte forces po na nanawagan, Duterte plus 2, di ba? Maski po sila, straight din po. So eto po, dahil pumapasok na po, talagang grabe na po yung kampanya ngayon. Kahit ilang araw na lang ang natitira, grabe po yung kampanya, lalo na yan, mga meeting debansi na. Kitang-kita po natin na yung pangunguna po ni Bongo ay dahil po yan sa lumalakas, nagpapakita na po ng puwersa, ito pong Duterte, no? Bakit po hindi po nila mapababa? Ganun po talaga eh. Hindi po kayang imanipula yung mga survey pag nangunguna na masyado. Ngayon, ang tanong ko, meron po kaya na boboto kay, eto practical lang po, meron bang boboto kay Senator Bongo na ang kasunod na iboboto niya, sigurado, no? Senator Bongo, Senator Bato. Ang tanong,
Pag binoto ba si Bongo tsaka si Senator Bato, ang iboboto na Tulfo, dalawang Tulfo, Tito Soto, Lacson, etc. Ibig niyo sabihin, boboto lang ng dalawang PDP laban tapos the rest iboboto, 10. Panay mga administrasyon. Hindi po ba malaking kalokohan po yan? Kaya po, sira po dito yung mga survey. Totoo yan si Bongo. Yan po ang boto ng Duterte. Dahil lahat po ng Duterte nananawagan ngayon, kinukondisyon po ba kayo? Opo. Kondisyon na kondisyon po. Nakakondisyon na po yung utak nila na 10 kandidato ni Marcos mananalo, 2 sa Duterte. Matagal na po yan. Simula pa lang po, ganyan na yung trend. Ngayon, hindi nila po pwedeng i-itsepwera yung pagiging number 1 ni Bongo. Hindi nila maluloko yung tao. So kung nagna-number 1 po si Bongo, yan po, papaliwanag ko lang sa inyo. Ganyan po yung mga formula ng pagboto. Yan po dati ng sistema ng pagboto ng mga tao nung panahon na hindi pa po nakukulong si Duterte, nung panahon na wala pong panawagan na straight. Ngayon lang naman po nagkaroon ng panawagan ng straight ng boto eh. Dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ngayon lang po nagalit ng gusto yung mga Pilipino sa midterm election dahil ngayon lang may presidente na nagkanulo sa dating presidente. Dati pang formula yan. Ngayon nahalata na natin sila. Di ba? Nahalata natin na yung dating formula gusto pa rin nilang i-apply sa botohan ngayon. Bakit po hindi po pwedeng mangyari ito? Wala naman pong solo eh. Maski po si Bongo, nananawagan po siya na iboto yung Duterte. Hindi po siya nananawagan na ako lang po iboto nyo, tapos iboto nyo na yung mga administrasyon. Hindi po. Lahat po ng mga Duterte, si Bato rin po, nananawagan ng Duterte. So ang boto po ni Bongo at saka ni Bato, boto po yan ng Duterte. Pero bakit sa lahat ng mga resulta, yung dating formula pa rin na halo-halo pa? Kalokohan po yan. Ngayon pong panahon na ito, ngayon po yung sinasabi nating masyado na yung polarization. No? Ngayon po wala pong kandidato. Pag ikaw sinabi mo, ako Duterte ako. Straight yun Duterte. Ako BBM ako. Straight yan BBM. Paano mangyayari na sa survey, dating boto pa rin yung nag-a-appear. Yung halo-halo pa rin. Kaya po malaking kalokohan eh. No? Hindi po ako hindi naniniwala sa numero. Kaya lang saan kayo humuhugot ng numero? May tinanong kayong Duterte. Wala na po ngayon nasa gitna eh. Wala na po nagsasabi ngayon na nasa gitna sila. Lahat ng Dilawan, Makabayan, Kakamping, yun lang, yung Makabayan lang. Pero yung mga BBM tsaka mga Dilawan, magkakampi na yan. Yung Makabayan, wala namang papasok sa kanila eh. 'Di ba? Kakampi niyan, magkakakampi ang mga yan. Tapos Duterte. Imposible po. No? Ako po naniniwala na imposible na yung boboto kay Bongo at kay Bato, hindi po nila isasama yung Duterte. Imposible po. Imposible. Kaya po kung iniiwan ni Bongo yung mga kalaban niya sa politika, tangay-tangay ni Bongo lahat ng Duterte. Dahil ang boto ni Bongo ay boto ng Duterte. Wala pong Marcos loyalist. Ito napaka-practical . Isa po sa pinakaayaw ng mga Marcos loyalist si Bongo. Bakit? Alam nila na alalay yan eh. Alam nila na si Bongo talagang tapat na tapat yan. Si Bongo at si Bato, yan po ang isa sa mga, kung meron pong hindi iboboto ang mga loyalists,
Ha? Kung meron pong hindi iboboto yung mga loyalist, si Bato yan at saka si Bongo. Naintindihan niyo po? Si Bato yan at saka si Bongo, yan po yung hindi iboboto ng mga loyalista. O ngayon, ang sasabihin ninyo, majority ng papasok loyalista. Pero ang number 1 at saka number 3 yata si Bato o number 4, eh si Bato, imposible naman. Di ba? Kung ang tinanong po ninyo ay loyalista, bakit po nangunguna si Bongo? Kung ang tatanungin nyo po, lalo na po ang mga maka-Duterte, ang pinagtatalunan po sa Duterte camp kung sino yung plus 2 namin. Hindi po tinatanong kung sino ipapasok namin sa kampo ni Marcos. Ngayon lang po nangyari muli na yung mga tao talagang polarized. Ibig sabihin, wala pong gitna. It's either maka-Duterte ka or maka-Marcos ka. Kung maka-Duterte, si Bongo ang binoto, tangay niya lahat yan, Duterte. Mangyayari lang po yan kung nakakondisyon na 2 lang o 3 lang ang papasok dito po sa Duterte camp. O kasi kinakailangan nila ipasok si Marcoleta eh. Di ba? Pag hindi po pumasok si Marcoleta, po siya milyon iglesia ni Cristo ang papaliwanagan nila bakit talo si Marcoleta. Ang inaakala nila, no? Eto, kung yan ang kinondisyon nilang utak, tapos yan din po yung mga lalabas sa eleksyon, parehong-pareho, tatlong PDP laban at the rest ay mga Marcos na. Eh, hindi po imposible pong mangyari. Imposible po ngayon, ito po ang pinaka-imposible ngayon, mayroong boboto na halo-halo. Kalokohan po yan. Hindi ako naniniwala na ngayon yung mga tao, halo ang boto ko eh. Dahil maka-Duterte na, maka-Marcos pa ako, kalokohan po yan. Di po ba? Oh. Asan si Pastor Kibuloy? Si Pastor Kibuloy lang po yung consistent na kaya niyang magparali sa buong Pilipinas ng sabay-sabay. Nasaan po yung boto ni Pastor Kibuloy? Di ba? Kinukondisyon din po na malayo sa rating si Pastor Kibuloy. Parang nga naman isa pang kinagagalitan nila, isa pang galit sila dyan eh. Pero bakit hindi nila sinama sa laglagin si Bongo at si Bato? Imposible, di ba? Ang pinormula nila dyan, dahil eto, dapat ipasok natin to kasi mga dating senador yan, ganun. Halata na yan, halata na po kayo. No? Halatang halata po yung ginagawa ninyo. Kung mind conditioning man yan, sa lahat, hindi po ubre mind conditioning na yan. Dahil sabi nga, saan lumalabas yan? Sa mga media? Saan lumalabas na nangunguna lahat ng Duterte? Kaya papasok po ang lahat ng Duterte dahil yan po ang nangunguna sa social media. No? At ngayon, ang mga tao, alam na po nila na hindi po na, wala na po yan. Kayong traditional media, kayong mainstream media, kayo rin na may kagagawan kung bakit hindi na kayo pinaniniwalaan ng tao, hindi kami. Hindi dahil nagpe-fake news kami. Hindi yung mga paliwanag nila, no? Dahil kami ay bayaran, dahil katarantaduhan po yan. Masikat sa amin yung mga mainstream media. Di ba? Masikat sa mga vlogger yung mga mainstream media. Pero, ang hirap nyong paniwalaan. Di ba? Katulad niyan. Ang bumubuhat lang naman ng, saan kayo nakakita? Octa Arts Dancers Survey? Octa Arts Dancers lang yan, nag-survey na. O No Limit Tangere Survey. Kailan ba nagsisulputan yan? Isa pa. Meron pa ngayon, WR numero.
Pinaparami nyo lang yung mga survey company na kunwari, ganyan yung trend. Utot nyo. Hindi po ganyan ang trend sa baba. Tignan nyo, pinagkakaguluhan. Si BP Sara, pinagkakaguluhan. Si Tatay Digong, yung mga kamag-anak ni Tatay Digong, mga anak niya, pinagkakaguluhan kahit saan. Si BP Sara po siya, grabe po pagkaguluhan ng tao. Asan po? Maglabas po kayo ng video na pinagkakaguluhan po si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. Labas po kayo. Yung mga anak ni Marcos na pinagkakaguluhan. Alam niyo po, si Kitty pinagkakaguluhan na rin. Si Abansenya pinagkakaguluhan na rin. Tapos sasabihin nyo, malakas yung mga Marcos. Asan? Asan ang patunay? Sinabi ng WR numero. WR numero? Ano naman sinabi ng XYZ numero? Mga ngayon lang, mga sumulpot ka mga yan eh. Sanay na kami dyan. Ang pagkakaiba ngayon, may mga vlogger na mas pinaniniwalaan. Bakit hindi nyo? Kayong mga media. Bakit hindi nyo nilalabas yung pasok lahat yung mga Duterte? Katulad ng Archlight at saka mga DCRH na yan. Bakit hindi nyo nilalabas? Kasi pabor sa Duterte. Pag mga survey company napasok yung mga Duterte, hindi nila ilalabas. Pero pag mga survey company napasok yung mas marami sila, ano pagkakaiba ng mga WR numero na yan, mga No Limit Hangere at Octa Arts Dancers? Pare-pareho lang bagito yan. Di ipakita nyo rin yung sa Archlight na nagsasabi na pasok lahat ng mga Duterte candidates. Diba? Kaya kalokohan yan. Magpakita po kayong pinagkakaguluhan. Mga anak ni Marcos. Si Lisa Marcos, pinagkakaguluhan. Wala kayong mapapakita. Anytime. Makakakita kayo sa social media anytime. Makakakita kayo ng pinagkakaguluhan si BP Sara, pinagkakaguluhan si Kitty, pinagkakaguluhan si Abansenya. Anytime. Makikita niyo yan. Nasa social media. Tapos sasabihin nyo, mananalo pa na yung mga Marcos. Kalokohan. Pati si Lito Lapid na, putya, nagtataka nga mga tao eh. Si Lito Lapid, pasok pa rin. Nung nakaraan nga hindi na alam, ano pa rin pala yan? Senador pa rin pala yan si Lito Lapid. Oo nga, kami nga, Frankie the Goat. Di kayo din, magpakita rin. Yun nga, may na talaga kokote nito eh. Yun nga yung sinasabi ko, sabi ni Frankie the Goat. Sino naman nagkakagulo kay BP Sara? Di ba kayo lang din? Tama ka. Yun nga yung punto ko eh. Pinagkakaguluhan siya kahit saan siya makarating. Ganun karami yung mga Duterte. Ibig mo sabihin, pag nagpunta siya sa Mindanao, pinagkaguluhan siya. Nagpunta siya sa Maynila, pinagkaguluhan siya. Yun nga, that's my point. Sino ba nagkakagulo daw kay BP Sara? Di ba kayo lang mga Duterte? Yun nga yung point ko eh. Kung kahit saan pinagkakaguluhan si BP Sara, ibig sabihin, ganun kapopular yung mga pro-Duterte, ganun karami. Hindi naman namin sinabi na kayo nakikigulo eh. Vlogger nyo lang nakikigulo kasi syempre, patay gutom sa views eh. Alam niyo yung ibig sabihin? Hindi nila event, nakikipatay gutom kasi sa views. Di ba? Hindi po ba? Yan yung sinasabi natin, kayo na nagpatunay. Kayo lang naman nagkakagulo. Precisely. Kami nga lang yun, hindi kayo kasama dun. Hindi kayo nakikigulo. Ganun karami kami. Kayo, ang sinasabi ko naman,
Magpakita naman kayo na pinagkakaguluhan yung mga Marcos. Para masabi rin namin, ay marami rin pala sila. O, pinatunayan mo lang eh. Kayo lang naman nagkakagulo. Yun nga yung point. That's precisely my point. Kahit saan si BP Sara, pinagkakaguluhan ng mga supporters ng Duterte. Pagdating sa survey ng mga nakabase rito sa Maynila lahat, kayo na nanalo. Marami na po ngayon, hindi na lang po ang basehan yung survey ng WR numero 58-4 XYZ Dancers Octa Arts. Wala po yan. Pagkatapos ng eleksyon ngayon, hanggang 2020, gagamitin pa yan. Pagkatapos niya, mawawala na po yan. Dahil, bakit pa magpapatuloy na magbayad kung talunan sila? Oh. Number 1, si Bongo, si Erwin Tulfo, ang layo. 20 points ang diferensya. Tapos sasabihin ninyo, yung mga ibang Duterte, ang iboboto, ibig nyo sabihin, ang iboboto ko, Bongo, Bato, Marcoleta, tapos lahat na Marcos, utot nyo. Sa tingin ninyo, sa pang-iinsulto ni Auntie Claire, iniinsulto araw-araw si Eden ng Net25. Alam po ng mga iglesia, nanonood po mga iglesia kung paano insultuhin ang kanilang reporter ni Auntie Claire. Sa tingin ninyo, boboto yung mga yon? Iboboto nila yung mga kandidato ni Auntie Claire? Opo, kandidato po yan ni Auntie Claire. Kinakailangan mo ipaliwanag sa kanilang lahat eh. Siya na lang nga yung nagtatanong doon ng may katinuan eh. Diba? Yan yung sinasabi natin. Hindi po pwede na ang bumoto kay Bongo, iboboto si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo. Puta, Ben Tulfo? Paano papasok yan? Taas si Ben Tulfo? Mataas? Kaya nga po, wag po kayong masiraan dyan. Hindi na po uso maniwala dyan. Malapit na po silang matanggalan. Pagkatapos po ng eleksyon na to, tandaan nyo po, lahat po yung mga yan, mawawala na po yan. Bakit magpapatuloy na magbayad? Di ba? Bakit pa ako magbabayad? May WR numero, meron pa mga kung ano-anong kalokohan, no limit tangere, meron pang Octa Arts Dancers. Bakit pa akong patuloy na magbabayad sa inyo hindi naman nyo ako natulungan? Iboboto ng may Duterte boboto kay Erwin. Saan nanggaling yung taas ni Erwin? Kalokohan po yan. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng habang buhay yung binababoy yung mga relihiyon dito sa Pilipinas. Kay OJC, sigurado wala silang matatanggap ni isang boto. Milyon po yan. Iglesia ni Cristo, matapos mag-milyon-milyon. Ang Iglesia ni Cristo, hindi lang po sa Luneta nagpunta. Buong Pilipinas yun. Anong sinuporta ng Iglesia ni Cristo? Yung panawagan po ng Pangulo, sinuportahan yung Pangulo. Tapos, hindi na-recognize, walang pakialam na, putya, milyon na yung lumabas sa iglesia. Wag natin intindihin yung iglesia, hindi naman Katoliko yan. Ganun ba? Hindi. Ano na, Frankie de Goat. Talaga naman hindi mo iboboto. Bakit mo naman iboboto? Ikaw, mga Marcos loyalists, wag kayong umasta na hinihikayat namin kayo. Gusto mo bang palabasin na hinihikayat namin kayo? Wala kaming hinihikayat na Marcos loyalists.
Dahil konti lang kayo. Hindi. Ang hinihikayat namin, yung aming mga Duterte supporters na iboto ang Duterte. Bahala na kayo sa plus 2. Ikaw, sino ka naman para ayayin? Hindi ko iboboto yan. Bakit mo naman iboboto? Loyalist ka nga. Nagtataka nga ako sa inyo eh. Bakit kayo narito sa channel ko eh? Alam na alam nyo naman na ito ay channel ng Duterte. Oh, bakit kayo nagpupumilit? Bakit kayo nagpupumilit dito? Alam na alam ninyo na ito ay channel ng Duterte. Tapos narito kayo, hindi ko iboboto yung PDP. Sino ba nagsabi iboto mo? Di ba? May numero pa ba kayo? Wala ka na kayong numero. Hindi kayo kawalan. Oh, bakit kayo nagsusumiksik dito? Sasabihin ko sa inyo. Kayo naman ay nagpupunta rito, hindi naman dahil sa kayo loyalista o PDP. Kayo naman ay nagpupunta rito dahil kayo, sasabihin ko lang po sa inyo, kayo po, siyempre gusto niyo rin maglibang eh. Wala kasing kwenta yung mga vlogger ninyo. Hindi kayo nalilibang.